you siguro, I can say na hindi pa aware or hindi alam kung ano yung PMS, yung Property Management System. The majority of operational chores are automated by Real Estate Property Management System. A sort of property management system, the application offers a direct remedy for issues with manual real estate management, including missing data and human mistake. An automated system that significantly reduces processing and input times and hence increases production. So sa property management system, isa po siyang tool, no, na tutulong sa'yo para mas mapadali yung trabaho. Okay, tayo kasing mga tao, the more na mas madali yung trabaho, okay sa atin. No? Pag alam natin mahirap yung trabaho, hinihindihan natin. Okay. Number one dyan is listing. Yung documentation and listing. Honestly, yung pag-gather ng document, no? Yung tinatawag na due diligence. No? Sino dito yung kapag may in-offer sa kanyang property, nag-check agad siya ng title? Taas kamay. Wala. Kasi nakakatawa, tapos gagastos pa ako. Okay? Kasi ayoko magastusan. Hindi mo na ako mag-check ng property. So, benta ako ng benta ng property. Yung binibenta mo ng property, may problema ka. No? Kaya, yan yung mga guilty tayong lahat. Kahit ako, guilty rin ako dyan. Kasi yung gastusan ko na hindi pa ako sure. Sa CPMS, isa siya sa mga sagot para medyo at a certain point ng your transaction, medyo maka-menos ka ng konti doon sa mga ganong bagay. Kasi kapag may property management system ka, masasagot agad siya. Kung yung property na yan ay may problema ba, no? Kung yung property yan ay may complications, no? May encumbrances sa title, no? Kung may katabi ba yan na informal settlers. So masasagot na yung property management system kasi automated na yung system. Okay. So what is PMS? Also, in order to guarantee that crucial data is never totally lost, information is often backed up many times in data centers and servers. Since the required data can be quickly extracted from the database using straightforward search tools, finding it also made much simpler. Okay. Sino po dito yung mga agent na noong late 2000 pa? Yung mga matagal na talaga sa industriya. Huwag niyo sabihin yung edad niyo. Yung matagal na po ako sa practice. Okay. Di ba dati, lagi kayo may dalang attache case. Attache case, o kaya envelope, clear envelope. Ang daming laman, purong laman, title, tax mapping, title, kung ano-anong document. Tama? Mali. Nandun lahat, di ba? Nandun nakalagay doon lahat, yung mga yun. Tapos, biglang isang araw, umulan, nabasa yung mga yun. So, nawala na ang wash-off na lahat ng mga document mo. So, kailangan mo na naman kumuha ng panibago. No? Ilang araw na yan ang request ng certified true copy ng title? Ilang araw Oras. Ilan po, ilan? Sa oras lang, sir. Isang Sa oras oras, na. kapag naka-migrate na, no? Sa online ng LRA. Pero kapag hindi pa, usually mga 3 days, no? Mga 3 days, isang linggo, na pinababalik-balik tayo. Ngayon, si PMS ang sagot para hindi ka na mag-get-on. No? Kasi, ang number one goal ni PMS is to have a database, no? Safety deposit ng lahat ng document na meron ka. Example, no, si Ma'am Nora, may pinapabenta siyang property sa akin. Dahil siya yung nagpapabenta ng property, iniyan ko siya ng document. Ngayon, yung mga binigay niyang document sa akin, no, in-store ko na sa aking cloud. Alam niyo yung cloud? Narinig na kung ano yung cloud storage. Okay, yung mga cloud storage yan, Google Drive, no, OneStorage, no, yun yung mga online na pwede kang mag-save ng file mo. No? Ang prinsipyo niyan ay parang tubig ulan, no? Na kapag mag-save ka ng file, dadalhin mo siya sa cloud, dadalhin siya sa ulap, tapos nandun lang siya. Kapag kailangan na ng lupa, dahil tuyo na yung lupa, no? Babagsak yung ulan. No? Ganun ang prinsipyo ng cloud storage.
No, walang physical na hawak yung tao magsisave. No, meron lang data bank na tinatawag. No? Merong mga servers, na malalaking servers no, na nagsisilbing cloud na storage ng mga data na meron tayo. No? Yung data, yung cloud storage ay may subscription. Ako nakasubscribe ako kay Google Drive for 100 gigabytes. No? Ang presyo niya lang per month sa akin is 89 pesos lang per month. Yun lang yung binabayaran ko. Kaya kasi marami akong designs. Yung mga designs ko, yung mga layouts ko, so nandun sa cloud storage. Yung mga klase ko, ito yung mga recordings na to, nandun lang sa cloud storage. Ngayon parang nasa 70 plus gig na yung gagamit ko dun sa 100 gigabytes na allocation yun. So malamang pupalangin ako dun. Okay? And also, no, with the PMS, napakadali na lang at your fingertips, no, sa cellphone, pwede mo nang hanapin kung nasaan yung title number na ganito. No? Hindi ka na mag-aalungkat no, ng briefcase, no, ng patong-patong na document. Nasaan na nga ba yung title number na gano'n? Nasaan na nga ba yun? So, napakadyahin. No? So, yun. Si PMS sasagutin dito. Next. There are several real estate property management systems that are offered for sale. Yung iba dyan, sobrang taas ng presyo. Yung iba, libre. The majority of the software is cloud-based, making it extremely dependable and quick. This eliminates a great deal for uncertainty for the company and its client and corrects the obsolete hard copy-based techniques. May mga nabibili na property management system like One House. O kaya House Track. Yan yung mga PMS na nabibili. Okay. Real estate management is the process of managing the property by running, controlling, and supervising all the related activities. The company performing this real estate management must maintain the property and is responsible for anything that occurs there. The real estate management organization must handle any legal disputes involving the property. They require the methods, established processes, and labor to establish this. So, kung ikaw ay magtatayo ng sarili mong property management, o nga, no? Sorry, tayo na rin. Record. Di ba ka record? Recording in progress. So, yung ibang mga, yung ibang mga companies, no? Like, for example, kunyari, kayo mag-set up kayo ng sarili yung real estate management company, no? Isa yan sa mga must-have, yung real estate management system. Kasi yan na yung magiging library mo. And also yan na rin yung mag-i-input ng mga data na ibibigay sa'yo ng client or kailangan na i-send sa mga client. Mga dito sale, dyan mo na i-save. Yan, mga title numbers, mga title, mga soft copy, mga scan copy ng title. Dyan mo na i-save. Okay? Bakit importante po ang property management system? A real estate company's core competency is property management. Without it, no firm, especially one at the enterprise level, could operate. Marketing planning, site selection, project, lease administration, and facilities control are the 5 primary facets of real estate administration. Life process according to Accruent. So, according to Accruent, yung 5 facets ng real estate management, or yung market planning, site selection, project and lease administration, and facility control, sila yung mga functions under the property management system na kapag nakapag-set up ka, dapat nandun sila. No? Yung market planning. No? Sa market planning, identify mo kapag may property management system ka, ano yung mga commercial properties na for sale, ano yung residential. So nakatanda siya. No? Sa site selection, ganun din. So dahil nga automated, no? Dahil AI na yung magsasagot para sa'yo, si AI na rin yung mag-determine kung yung property is subject for development or hindi. Okay. There are 3 basic tasks that real estate management or the PMS are involved. Number 1, a thorough assessment of the applicant's credential, criminal records, and capacity to close the agreement. Sa property management system, meron lang naman siyang dalawang face, dalawang mukha lang naman ng property management system. Una is the client's face. Yung mukha ng PMS mo towards the client.
pag sinabi natin towards the client, ano yung itsura ng kliyente mo, no, na bibili? O yung kliyente mo na nagbebenta. Dalawa lang naman ang kliyente mo, yung bumibili o yung nagbebenta. No, otherwise, ang gusto mo lang, laging yung bumibili lang. No? So, dalawang kliyente agad. No? Yun yung beauty, no? Isa sa mga beauty ng profession natin. We have two clients already. No? Yung bumibili at saka yung bibili. Kailangan mo lang silang pagtuloy. Ngayon, while using the property management system, kailangan meron niyang assessment of the applicant's credential. No? Kumbaga sa madaling sabi, no, sa salin natin dito sa mga millennial na pakikipag-usap. Ito yung pang-i-stock. No? May mga nang-i-stock ba dito? I-stock yung kanilang mga client. Pero ba ito nag-i-stock na client? Meron, di ba? Parang ano yan, Yes, parang sir. bind yan, no? Pag nagmamaning kayo, i-stock nyo yung client. Kaya, minsan judgmental pa kayo, di ba? Kaya kayong bumili talaga dito. May pera ba? Kasi kung wala namang pera, hindi ka na-force ito, no? So yun, isa yun sa mga dapat na nalalaman. Then also, no, with the use of the property management system, no, paano natin siya, ma-identify natin siya. No? Tapos, yung ibang property management system nakalagay pa nga doon na, kunyari, si client number 1, no, ang budget niya ay 3 million pataas. So, naka-identify na siya agad. So, kapag may mga for sale ng property, one click lang, no? I-categorize mo lang. Ano yung mga 3 million pataas na property? Pabibigay mo agad sa kanya. Gano'n siya kaganda. Kasi yan, criminal records. No? May access ka na din sa ano. Minsan dito sa Pilipinas kasi, medyo ma-active kasi tayo dito. Meron tayo na tawag na ano, na RA 10.11.2, no, the Data Privacy Act of the Philippines. No, na pinaprotektahan daw niya yung mga vital information, which is hindi naman. May mga nakakalusot pa rin. So, yung mga criminal records, tingnan niyo ba, ang criminal records ay dapat private information o hindi? Tingin niyo. Hindi po. Dapat hindi, no? Kasi tingnan mo, ginawa ng kriminal yung kasalanan and acquitted siya dun sa crime na ginawa niya. So, dapat niyang panagutan lahat ng consequences. Di ba? Di ba yung damit na puti, no? Kapag namantsahan yung damit na puti, manchado na siya all through the system ng damit na yan. Tama, mali? So, dapat malalaman natin as general public na may mancha yung damit. So, ganun din yung, hindi naman sa nagiging judgmental tayo or selective tayo with the judgment na meron tayo. But, it is our, tawag dito, yun yung karapatan natin na malaman ng lahat ng katotohanan at ang bawang katotohanan lang. No? Patungkol dun sa tama, may tiyatago siya, no? Kaya pala siya makakabili ng worth 30 million na property kasi isa siyang drug lord. No? E di nadawit ka pa. No? Nadamay ka pa dun sa kaso niya. So yan, yun yung importansya nun. Pero kung gusto mo naman sugulan, dahil 30 million worth ng commission yung makukuha mo. Siya doon, dahil hindi ka nga nag-check. Yan. And also, makapasok dito close the agreement. Next, important task ng PMS is the preparation and execution of comprehensive legal strategy to create the agreement. No? Ako nagugulat ako, no, na kahit sa mga ibang klase na tinuturuan ko, no, na nagpa-practice sila ng real estate, no, nagpa-practice sila ng transaction ng real estate service, na hindi nila alam kung ano yung mga document na kailangan nilang i-prepare. No? Hindi nila alam kailangan pala ng ATS. No? Ngayon, teka lang, hanapin natin yung na yun. Hanapin ko lang yung, pupost ko lang to. Meron akong nabasa, so related ko na siyang nabasa. Parang lately ko lang na siya nabasa. It's a it's a memorandum from PRC. No? Tsaka sa PRB-RES, no, under din siya ng PRB-RES yung memorandum. Na inuutosan niya lahat ng real estate service practitioner na kailangan meron na kayong authority to sell. Teka lang, mandatory
nakita ko siya agad. Galing, nakita ko siya agad. Nung ano lang siya, nung June 19, 2019 siya, parang minemo ng PRP res. Yan. Makikita yung aking yung aking share. Yes, sir. Nakikita niyo share screen to. Yes, Yes, po. sir. Okay, so that's the mandatory compliance for authority to negotiate for sale of real estate or real property. It's a memorandum to all licensed real estate broker. So kung yung broker ninyo ay hindi gumagawa nito, pakikatok si broker na, sir, in violation po tayo ng memorandum ng PRPRS, baka masubject kayo for pagtanggal ng lisensya. Kasi pag hindi mo sinunod to at nahuli ka ng board na nagpa-practice ka nang hindi mo ginagawa to, shoot, tanggal license. Okay? It has been reported to the PRPRS that some licensed real estate broker were selling real estate properties without first securing a written authority to negotiate for sale or authority to sell real estate or real properties. Relative thereto, all licensed rep shall be mandatorily, and yung word mandatorily, required to secure first a written authority to negotiate for sale, authority to sell real estate properties from the registered owners or from his or its authority in fact prior to selling thereon. Failure to comply shall be subject to administrative sanctions with a penalty of suspension and revocation of license after due process. Okay? So, sisend ko sa inyo to para medyo pakikatok po ang broker ninyo. No? Dahil hindi biro ang patanggalan ng lisensya. Mamaya sa ethics, pag-uusapan natin yung mga ganyang mga usapin. No? At yun nga, gaya na sasabi sa inyo, nagugulat ako, hindi nila alam na kailangan. With the PMS, no, si PMS na yung sasagot na upon acceptance nung dealings, you have to prepare the authority to sell. Automatically, mag-generate. No? Mag-generate yung mga forms, na may forms ka na agad na authority to sell. Malalagay na agad yung pangalan ng buyer, seller. No, kasi automatic na siya eh. Automatic na yung system mo eh. Dahil nga property management system yung base mo eh. Next, in the event of the dispute arises over the property, revert back to the customer. Yun yung isang task na ginagawa ng property management system. Diba? Kahapon, nung di-discuss na natin yung tungkol dun sa segregation ng lupa, no? Sabi ni, sino ba nagsabi si Ma'am Taylor San ba? Yung napag-usapan lang naman nila yun eh, na nadadaan dun sa right of way, gagamitin yung right of way. No? Ngayon, nung nare-record yung property management system, nung nire-review na, no? wala pala silang annotation dun sa title. Si So, sa Apple. property management system na you have to check on the right of way na yun kasi may legalities. Babalik ko doon. I-check din ni property management system yung legality ng property kung okay ba siya. No? Tapos yung ibang property management system, sobrang strict nila. Para ang ganda ng pagkakagawa sa kanila. Kailangan mo mag-upload yearly ng resibo ng Amelia. Tapos yung iba, nag-auto-debit. Alam niyo auto-debit? Automatically, nililink nila sa bank account nila or sa credit o Amelia para every time na magbabayad, automatically deducting. Nag-auto-deduct. Yung mga malalaking real estate firms, meron sila niyan. Naka-auto-debit yung mga taxes. No? Yan yung mga task ng property management system. So, hanggang dyan muna tayo. No? At tayo ay tatalon sa ating next na subject. Question with property management